Ding! Nakatukoy na ang host ay nagsasagawa ng pag-aakalang nagtatrabaho. Pinakamalakas na sistema ng pagdadala ng pagkukunwari ay nakabind. 50%. Matagumpay ang pagbind ng sistema. Ano nang nangyayari? Baka ako ay tinanggal na sa trabaho. Nabaliw na. Ang kumpanya natin ay nagkaroon ng malaking tanggalan ng trabaho. Hindi ko inasahan na ikaw ay nasa edad na 35 sa ganitong pagkakataon. Ay naku, ikaw na may mga magulang at mga anak sa ganitong edad. Pasensya na, paalam na. Ako si Shen Wei, mula sa isang baguhang nagtatrabaho. Naging isang batikang programmer. Sa loob ng 10 taon, nagsikap ako ng parang aso. Para sa kihang technology, walang tumaas ang sweldo o promosyon dahil sa akin. Lahat ng papuri ay nasalo pa nitong mukhang tao na si Legion na nag-aagawan. Matagal na akong nagtiis ng ganito. Akala ko ay makakakuha ako ng bonus na pang-alis sa trabaho. Ginuuli, ako ay palaging responsable. Proyekto ng Tech Park sa timog ng lungsod. Sa simula, ako ay nangangasiwa na sa loob ng 3 buwan. Malapit na tayong umabot sa critical na oras ng bidding. Bukod dito, hindi naman ito nakasaad sa dokumento na kailangan ng umalis sa edad na 35. Sigurado ka bang aalisin mo ako? Shen Wei. Naiintindihan ka ng kumpanya. Pinapayagan ka ng mga ito, matagal ng programmer, na mag-enjoy ng kaunting kapayapaan. Huwag kang maging hindi marunong. Sa teknolohiya, hindi ka sapat. Sa mga ugnayang panlipunan, wala kang kwenta. Bawat oras ay laban ka sa akin. Sa paningin ko, mas mababa ka pa sa tissue na itinapon ko. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Yung proyekto sa timog ng lungsod, ibinigay ko na kay Wang Peng. Ikaw, maglakad ka ng may kapanatagan. Yung si Wang Peng, pinsan ng iyong tiyuhin. Isa siyang nagnenegosyo sa pagkain. Kaka-join lang niya sa kumpanya ng kalahating buwan. Ano ang alam niya? Wala siyang alam. Pero mas magaling pa siya sa'yo. Ikaw, ay mag-relax at pirmahan ang kasunduan sa kompensasyon sa pag-alis. Kapag umalis ka, makakakuha ka pa ng kaunting pera mula sa kumpanya. Itong pera, itago mo na lang. Bumili ka ng insenso at magdasal. Para hindi ka magkaproblema sa hinaharap. Sobra na ang ginawa mo, may kaparusahan. Anong klaseng saloobin ito? Ibalik mo sa akin. Maging bahagi ng industriya ng pagbubuntis. O ay, para sa kuya, tapos na ang trabaho. Paano mangyayari yon? Hindi pa ito. Kailangan pa rin akong lumabas para makipagkita sa isang kliyente. Ang swerte ko talaga. Magpanggap ka. Huwag mong ipaalam sa kahit sino. Nakasalukuyan akong walang trabaho. Ang galing mo talaga. Para sa'yo, kuya, isang tao lang ang kayang makakuha ng kliyente. Sa galing mo at sa ugali mo. Talagang ikaw ang idolo ko sa buhay. Tandaan mo, huwag mong gayahin ako. Ako ay laging magiging iyong alamat. Alaynan, naiintindihan ko na. Ding, na-detect ang host na nagsasagawa ng pagkukunwaring nagtatrabaho. Ding, matagumpay na naloko ang mga kasamahan. Naitatag ang paunang pagkakakilanlan bilang impostor. Nakuha ang bagong gantimpala. Kasanayan, pagsasanay sa pag-arte passive. Pagsasanay sa pag-arte. Pahusayin ang wika, ekspresyon at galaw ng host na may mas mataas na pandaraya at impluensya. Bawasan ang pisikal na pagkapagod at mental na pag-aaksaya sa pagdadala ng maskara. Totoo pala ang sistemang ito na nakakabit. Pakiramdam ko ngayon sa puso ko. Mas komportable na. CJ, subukan ko itong sistema. Kung ano ang epekto. Hello, asawa. Asawa. Alam kong ikaw ang pinakamahusay. Babalikan kita at gagawin ko ang adobong baboy. Para mag-celebrate tayo. Siyempre naman, hindi mo naman tinitingnan kung sino ako. Kailangan magpahinga ng husto ang buntis. Bukas, dadalhin kita sa lugar na palagi mong sinasabi. Matagal ng Japanese restaurant. Talaga ba? Ang saya. Uwi ka ng maaga ha. Ding. Matagumpay na nakapanloko sa pinakamalapit na tao. Napakataas ng posibilidad ng peking gawain. Nakakuha ng bagong manlalaro ng bonus sa kritikal na atake. Talagang mayaman.
Lilinlangin ko ang asawa. Kikita ako ng 1,000. Hindi ba't mas masaya ito? Kaysa sa magtrabaho. Simula bukas. Gusto kong maging pinakamalakas na tagapagkunwari sa trabaho. Ding! Unang yugto ng bagong kasanayan, pangunahing pagsusulit. Sa isang mataas na antas na lugar ng negosyo, isagawa ang isang hindi bababa sa 30 minutong elite na trabaho na may pagtatago, at makuha ang hindi bababa sa isang pasalitang tao na mapaniwala. Ang gantimpala ay 10,000 piso cash. 10,000. Ang perang ito, kasama ang gantimpala sa panlilinlang sa asawa. Kaya ang utang sa buwang ito ay halos sapat na. Nagpapanggap na manggagawa. Kaya mo yan. Magandang araw, Ginoo. Ano ang kailangan mo? Isang tasa ng Amerikano, 28 pesos. Kahit ang pinakamurang Amerikano ay 28. Sa unang araw ng kawalan ng trabaho, gumagastos ng 30 piso. Uminom ng tubig panghugas ng kawali. Hindi. Hindi iyon ang aking estilo. Iyon. Kumusta? Pakiusap, bigyan mo ako ng isang tasa ng mainit na tubig. Sayang ang pera. Pareho lang naman ang lasa. Sobrang dami ng sobra. Sino ang maliit na mahal na sumulat nito? Hindi ba libre ang memorya? Kailangan ng muling pagbuo. Pasensya na, may ipaalam lang. Nakikita ko yung architecture mo. Parang style ng Quantum Leap nila. Yung kanilang paraan. Ikaw ba yung expert doon sa teknolohiya? Quantum Leap. Iyan ay isang nangungunang kumpanya ng AI sa industriya. Huwag magpanik. Panahon na para magpanggap na alam. Kalmado lang. Ayos lang. Oh, alam mo rin ang tungkol sa code. Dati akong nagtatrabaho sa kumpanya nila. Naging product manager. Sinasulat ko lang ito para mag-enjoy. Maliit na bagay. Wow, kaya mong gawing maliit na bagay. Ang ganitong komplikadong istruktura. Anong antas ka na? Na Diyos. Nakatuklas ng pag-ugaling nakatago. Nakakuha ng mataas na tiwala mula sa mga tao. Pagsubok na gawain para sa mga baguhan. Nakatapos ng masarap na afternoon tea. Mahusay ang pagsusuri. Binabati ang host sa natanggap na gantimpala. 10,000 piso. Hindi umabot ng kalahating oras. Kumita ng 10,000. Mas masaya ito kaysa sa pagtatrabaho. Ding! Nagsimula ang pangunahing misyon para sa mga baguhan. Nakatagong entablado. Mangyaring agad na sumanib sa kihang technology ng proyekto sa Tech Park sa timog ng lungsod, dito sa lugar ng bidding, at manatili ng hindi bababa sa 5 minuto, bago manlalaro na pakete DAF isa, cash na 100,000 yuan. Sa lugar ng bidding, kung mahuhuli ito sa aktong, ilalagay sa label na commercial thief. Mawawala na ng saysay ang natitirang buhay. Pero maaari namang isuko ang 10,000. Bawat buwan na 15,000 utang sa bahay. Dagdag pa sa sarili kong credit card. Para sa paggamot ng biyenan, naka-overdraft na ng mahigit 100,000. Higit pa rito, talagang hindi ko na kayang tiisin si Lijun. Yung mukha niyang masaya sa kapahamakan ng iba. Baka makapunta pa ako at mapagsalitaan siya. Tapos na. Ito ang kasamahan natin noong nakaraang buwan. Naiiwan, nakalimutan ko pa. Talagang tulong ng Diyos sa akin. Sige, naaalala ko na. Sabi mo. Kumusta? Pakipakita po ang imbitasyon. Sapat na ba to? Pasensya na po, sir.
Kailangan po talaga ng imbitasyon para makapasok. Hindi po ako papasok para sa isang meeting. Ako po ay kasama ni Ginoo Chen mula sa Yuanshan Group. Dala ko po ang isang urgent na karagdagang dokumento. Si Ginoo Chen ang nag-utos nito. Mababatid na huli ang paghahatid ng dokumentong ito. Ikaw ang may pananagutan. O si Ginoong Lee ang may pananagutan. Ginoo, hugas. Baka gusto kong pumasok at magulat. Ulat. Ano kung mahuli? Ay, tapos na talaga. Ito ay sa elevator. Gamit ang isa kong numero. Na na-set up ng maaga. Hello, Ginoong Chen. Nasa pintuan na ako. Pero hindi pinapayagan ng tao niyo na makapasok. Ano? Agad-agad. CJ. Papasok na ako. Yung mga dati nating kasamahan, may maling pagkaintindi. Kaya nagkaroon tayo ng maling plano para sa nukli ng Yuanshan Group, masyadong agresibo noon. Ngayon, matapos ang aming mga inhinyero, ng pag-aayos ang mature na plano, ay tiyak na. Ang pinakaangkop para sa amin ang Yuanshan Group. Upang magtayo ng isang matatag na digital na pundasyon. Ng digital na pundasyon. Iyong pinsan sa iyong tiyuhin. Yung taong walang alam. Ano pang magandang plano ang maibibigay? Ngayon, mga bagong graduate na estudyante. Basta-basta na lang sa code. Nagbabago-bago. At nakakagawa ng malaking problema. Ding! Binabati ang host sa matagumpay na pagpasok. Natapos na ang pangunahing misyon. Sinang peke. Kumuha ng gantimpala. Isang bagong pakete para sa baguhan isa. Na-save na sa imbakan ng sistema. Kahit ang utang sa credit card, naitakip na. Dahil nga binigay ng sistema, tapos na ang misyon. Pumunta na rin ang bayad ng gantimpala. Kailangan ko na ring umalis. Sa planong ito nyo. Ganito lang ba ang kakayahan ng kumpanya nyo? Talaga kayong mga tamad na nag-aantay lang sa sweldo. Sayang lang ang oras ko sa inyo. Sayang lang ng oras ko ito. Sino ba ang sinasabi mo? Kahit na ako ang nagtrabaho ng husto sa proyektong ito, dahil sa maliit na mahal natin, na-dismiss ito, at napagalitan pa ako. Swerte ko talaga. Na-detect ang host na nag-trigger. Napakataas na antas ng kahirapan na sitwasyon. Nabuo na ang hamon na walang plano. Ang himala sa loob ng 3 minuto. Kailangan mong gamitin ang 3 minutong ito para sa iyong biglaang talumpati at manguna. Chairman na si Chen Jiangwu. Gantimpala sa gawain. Kumuha ng bituin ng kasanayan. Dahil may gantimpala pa, kaya't papasukin ko siya ng todo. Sa mukha ni Li Jun. Ihanda mo na, Lao Shen. Ginoong Chen. Ang plano ng Kihang ay isang bungkos ng magarbong pakete ng basura. Sino ka ba? Bakit ka nagbabala kayo dito sa grupo ng bundok? Ipaalis mo siya. Sandali lang. Sinasabi mong basura siya. Sabihin mo nga. Bigyan mo ako ng 1 minuto, sapat na iyon. Bibigyan kita ng 1 minuto. Sige na. Ginoong Chen. Mga leader. Mukhang maganda ito. Ngunit ito ay talagang imposibleng makamit. Naalala ko. Ginoong Chen noong nakaraang quarter. Sa press conference ng financial report. Ang pangunahing estratehiya ng Yuanfang Group ngayong taon. Sa susunod na 6 na buwan, kung ang mga gumagamit ng Yuanfang Group ay makakaranas ng biglang pagdami. Maaari bang itanong kung ang sistemang ito ay batay sa estruktura 10 taon na ang nakalipas? Kaya bang tiisin ang daan-daang libong daloy ng mga bagong gumagamit? Para sa katatagan, si Ginoong Lee ay hindi talaga nag-isip tungkol sa dami ng negosyo ng partido sa hinaharap. Ang pinakamahalagang punto ay kahit ang batayang pagpili ng teknolohiya ay hindi naisip, pagpili ng tauhan, ikot ng paghahatid,
tapos na ako sa sinasabi ko. Huwag kayong makikinig sa kanyang mga kalokohan. Ang taong ito dati ay isang empleyado ng aming kumpanya na nagtrabaho ng 10 taon at hindi umakyat sa pamunuan. Teknolohiya ay napakahirap. Para sa moralidad ay masama. Kagabi lang ay tinanggal na namin sa kumpanya namin. Dumating para guluhin ang aming lugar. Para manggulo. Hulihin siya. Hatulan siya ng kasong pangkomersyal na spiya. Bilangin mo siya ng 20 taon. Hulihin mo siya. Tingnan natin kung may lakas pa siyang magsalita. Shen, magmadali kang sumuko. Para kahit papaano, mababawasan ang iyong sentensya. Sa mga nakaraang taon, nakakita na ako ng napakarami ng mga salis na mahusay makipag-usap. Nakakita na rin ng napakaraming mga direktor na mahilig sa salita. Pero, tulad nito na may kaalaman sa teknolohiya at may alam sa negosyo, na kayang makita ang mga detalye at nakakaunawa sa estratehiya at tuwid. At saka, medyo may tapang na kabataan. Ako, ito ang unang beses kong makita. Bakit ganito? Isang tuta na itinaboy. Para sa ilang libong piso na sahod. Nagsisiksikan. Paano siya nandito? Napaka-absurd. Ginoong Chen, huwag kang makinig sa kanyang mga kalokohan. Magaling lang siya sa mga matatamis na salita. Manlilin lang. Ang ibig mong sabihin ay, kami mga tao. Walang talino talaga. Ang bidding ngayon. Hanggang dito na. Para sa proyekto sa Timog Lungsod, ang kailangan namin ay, yung makakakita ng problema, at sabay na makakasolusyon sa problema. Ginoong Lee, mag-isip-isip ka ng mabuti pag-uwi. Ano ba ang ibig sabihin ng hindi kakayahan? Hindi ito pwedeng mangyari. Pasensya na kung napahiya kita. Bata ka. Anong pangalan mo? Saan ka nagtatrabaho? Ang pangalan ko ay Shen Wei, tungkol sa kumpanya. Nagbukas ng isang maliit na studio na nakatuon sa paglutas ng ilang mga isyu na katulad ng sa inyong kumpanya o katulad ng sakihang. Hahaha. Isang mahusay na solusyon sa problema na malayang consultant Ding, binabati ang host sa pagkumpleto ng napakahirap na impromptu na hamon. 3 minutong himala, pagsusuri ng misyon na alamat. Sa kasalukuyan, maaari mong suriin ang mukha ng target na tao upang malaman ang kanyang pangunahing impormasyon at kasalukuyang estado ng emosyon. Pangalan, Chen Jiangwu. Katayuan, tagapangulo ng Yuan Fang Group. Kasalukuyang emosyon, paghanga, 70%. Pagsusuri, 5%. Paghikayat, 8%. Ang kasanayang ito ay talagang, para sa akin, itong peking tao, na ginawa para sa akin. Kapag meron ito, nasa pakikipag-ugnayan ako. Sa mesa ng laro, para kang may dakray. Alam mo na kung sino ang totoo, sino ang nagpapanggap, sino ang galit, sino ang nagkukunwari. Alam ko na. Interesado ako sa iyong personal na studio. Ngunit, ngayon, hindi ko alam kung mayroon kang oras. Para sa akin, uminom ng tsaa. Ito ay aking karangalan. CJ. Paki. Gusto kong magbasa ng mga libro ng mga sikat na tao. Marami akong matututunan. Ang proyekto sa South City. Pag-usapan natin ng dahan-dahan. May hawak akong isang proyekto tungkol sa smart agriculture. Ang inyong hinaharap na kapital. Hindi ba ito isang variable na pamumuhunan? Sa palagay ko, ang proyektong ito ay dapat pangunahan ninyo sa pagbuo ng teknolohiya at pag-unlad ng merkado. Suportado ko ito ng buong puso. Maaari akong mag-invest ng 10 milyon sa inyo. May ilang impormasyon na kailangan mong tingnan. Ang iyong opinyon. Pumunta ako. Tungkol sa totoong proyekto, magaling akong mangbola. Hindi para mang-scam ng mga baguhan. Hindi ko na matukoy kung alin ang sa trigo at alin ang sa munggo. Agrikultura nga. Sinasabi niya sa akin ang mga ito. Ano ang ibig sabihin nito? Siguradong sinusubukan niya ako.
Karunungan ano ang iniisip niya ngayon? Sayang, hindi ko makita. Anong gagawin ko? Ngayon, kailangan bang tumakas? May pera na ako. Maaari na akong maging amo. Ding! Nakatuklas ng pangunahing tauhan. Nagpadala ng paanyaya para sa malalim na pakikipagtulungan. Nagsimula ang pangunahing misyon. Tunay na naganap. Mga kinakailangan sa misyon. Matagumpay na isulong ang isang balon upang makakuha ng aktwal na kita. Gantimpala sa misyon. A-unlock ang sistema ng virtual reality conversion. Pangunahing pahintulot ng module. Ginoong Chen, ang kulang sa inyo ay isang utak na kayang kontrolin ang lahat ng kagamitan. Utak. Isang utak na nakabase sa Internet of Things, Artificial Intelligence at malawak na datos sa agrikultura. Sentro ng desisyon sa agrikultura. Gamit ang utak. Palitan. Ang lahat ng paulit-ulit na trabaho. Gawing. Tulad ng mga electronic chip. Natumpak na industriya. Kasalukuyang damdamin. May 60% na pagdududa. At 35% na handang sumubok. Kailangan mong malaman. Ngayon, maraming malalaking grupo ang nakatuon sa matalinong agrikultura. Nalarangan na ito. Hindi lamang ito sinusuportahan ng gobyerno. Ang mahalaga ay, kapag nagtagumpay, ang kita ay higit pa sa inaasahan. At ang agrikultura ay nangangailangan ng oras. Mas maaga kang kumilos. Mas makakakuha ka ng bentahe. At ang ating hinaharap na kapital ay ang bentahe na ito. Sa kasalukuyang damdamin, mayroong 50% pagdududa. Nagpa siya na subukan ang panganib. Kumpleto ang 45%. Kaya Ginoong Chen, ang inyong pagpili, hindi lang isang tagapagbigay ng teknolohiya, kundi, kasama kayo, sa paghubog ng kinabukasan ng agrikultura. Magandang choice. Ayos na ito. Ako si Chen Jiangwu. Yuan Fang Group. Gumagawa. Palaging gusto ng maayos at mabilis. Maaari na akong mag-invest ng 10 milyon sa iyo. Ito ay 100,000. Kailangan mong mag-risk. Anong risk? Gift pack para sa baguhan. Gantimpala. Sentro ng lungsod, CBC. Luxurious na opisina. Isang taong karapatan sa paggamit. Gantimpala pangalawa. Mababang antas ng virtual na empleyado 3. Maaaring i-convert pagkatapos ng setting. Sa totoong empleyado. Gantimpala 3. Pangunahing pamamahala ng negosyo. Na ipamahagi na ang skill package. Kung hindi natapos ng host, ang mga takdang gawain ng investor, hindi lang kailangang ibalik ang lahat ng nakuha. Nakabayaran dati. Kailangan din na magkaroon ng 1 milyong pisong utang bilang parusa sa pagkabigo. Hindi naman sinabi ang patakarang ito. Noong simula pa lang, parang pinapahirapan na tayo. Hindi ito tama, pinapahamak ako nito. Ano ang gagawin natin? Laban na. Basta't kahit matalo, isa pa rin akong mahirap na loser. Ano pang dapat ikabahala? Kapag nagtagumpay, bubuhayin ko ang aking sarili. Kumanta na. Napili na ang opisina, Global Financial Center. Tuktok na T-zone. Sukat 800 metro kwadrado. Naipadala na ang access permissions. Sa cellphone ng host, virtual na empleyado. Maaaring ay set ayon sa host. Maging tunay na empleyado. Pamahalaan ang online at offline na trabaho. Pangunahing desisyon, direktang ibinibigay ng host. Pangalan. Athena. Kasarian. Kasarian. Babae. Chief Operating Officer. Kasabay ang virtual receptionist. Tungkol sa personalidad. Malayo sa tao. Epektibo. Kalma. Desidido. Mild sa labas, parang tubig. Pero mabilis at matatag ang galaw. Tungkol sa itsura. Dapat ay mahabang itim na buhok. Kasama pa ang itim na stocking. Mapula ang labi. 8 maganda. Nakaset up na. Ang iyong koponan ay opisyal ng online. Sa lalong madaling panahon ay magiging tunay na tao. Ilang minuto na ang nakalipas ako ay naghahanda ng tumakas na manluloko. Ngayon, mayroon na akong nangungunang opisina at isang napakaastig na pangarap na koponan. Kasama ang daloy ng pera. Sobrang nakakakilig ito. Wala nang atrasan. Ang aking pakikipagsapalaran ay opisyal nang nagsimula. Si Lao Shen o si Lao Shen.
Hindi ko akalain na ganito ka na ngayon. Magandang araw, Ginoong Shen. Ako ang inyong Chief Operating Officer at Virtual Front Desk na si Athena. Magandang araw, Ginoong Shen. Ako ang iyong Chief Technology Officer, Apollo. Ako si Hermes. Walang tatalo sa aking talumpati. Pagbukas ng bibig, makakagawa ng malaking pangako. Siguradong kahit mamatay, di pa rin mababayaran. CJ, ang sistemang ito, talagang kahanga-hanga. Agad akong nabigyan ng 3 magigiting na mandirigma. Ginoong Shen, ano ang kailangan natin gawin ngayon? Ang unang bagay, kailangan ayusin lahat ng dokumento para sa inspeksyon. Matagumpay na na-set up ang antas ng pagkukunwari. Na-activate na ang bagong tampo, virtual na buwis, at rehistrasyon ng negosyo. Hiling sa pagtatanong, na-isvith na ang kinabukasang kapital. Sa terminal ng pagtatanong, mula sa sandaling ito, ang kinabukasang kapital ay hindi na isang shell company. Sa totoong mundo, magkaroon ng isang lehitimong, ayon sa batas, at walang kapintasan na opisyal na pagkakakilanlan. Susunod ay ang paghahanda para sa pagdating ng chairman ng Yuanshan Group na si Ginoong Chen. Sabi ko na nga ba? Si Ginoong Shen ay isang tao na gumagawa ng mga bagay. Tingnan mo ang kumpanyang ito. Ang ganda ng dating. Ang mga empleyado ay napaka-aktibo. Tumingin ka sa impormasyon ng kumpanya ni Ginoong Shen. Siguradong lahat ay first class. Hahaha. Ginoong Shen, kahapon ibinigay ko sa iyo ang seke na 10 milyon. Hindi ko na ito bawiin. Bukas, maari mo na itong kunin. Ngunit, huwag mong kalimutan na ayusin ang aking proyekto sa matalinong agrikultura. Ha? Itong matandang fox. Buti na lang hindi ako tumakas kahapon. Kung hindi, hindi ko makukuha ang pera. At maghihirap pa ako sa parusa ng sistema. Ano? Yung si Shen Wei. Gumawa pa ng isang hinaharap na kapital at nakipagsabwatan. Alam ko kung ano ang kaya niya. Hindi ba? Impossible. Tama na, tama na. Doon ka na lang sa lugar na malamig. Huwag mong pipintasan dito sa akin. Nakakainis kapag nakikita kita. Shen Wei. Ikaw na sinungaling. Maaga o huli ilalantad kita para masira ang reputasyon mo. Hello. Si Laozang ba ito? Hello. Ako si Li Jun mula sa Kihang Technology. Bilang kapalit, utang ko sa'yo ito. Tulungan mo akong suriin ang isang kumpanya. Ang pangalan nito ay Future Capital. Kailangan ko ito ng pinakadetalyado, lisensya ng rehistrasyon ng negosyo, at bawat isa. Impormasyon sa buwis. Mula sa rehistradong kumpanya. Kailangan bawat isa. Ano? Naka-check na. Nagbayad na ng 10 milyon. Nabayaran na ang buong halaga. Lahat ay sumusunod sa regulasyon. Hindi ba kayo mag-imbestiga? Paano naman? Sobrang dami ng pera. Hello, hello. Grabe, para kang nakakita ng multo. Ang bata pa niya. Wala siyang kahit anong amoy ng akademikong mundo sa katawan niya. Mas parang isang taong nasa finance. Chairman ba siya? Na na-scam ng isang mangkukulam? O isang scammer? Binilisan ka ba niya? Ikaw ba si Ginoong Shen? Nakipag-ugnayan na si Chairman Chen. Nakapagpaalam na siya. Excuse me, General Manager Shen. Ano ang plano niyo para sa proyektong ito? Kakagaling lang namin dito. Medyo hindi pa kami sanay. Sumama kayo sa akin. Paano na kaya ito? Anong sasabihin ko? Walang problema, Pangulong Shen. Aalis muna ako para makipagkita sa kanya. Pangulong Shen, huwag mong kakalimutan.
Ang sistema, ha? Tama. Ngayon hindi kailangan. Kailan kailangan? Sistema. Nakita ng sistema na ang host ay nahaharap sa mahigpit na pagsubok na ipinakita ng koponan. Ngayon ay nag-activate ng impormasyon na mode ng komunikasyon. Mangyaring itakda ng host ang paksa ng impormasyon. Natanggap ang utos. Nabuo na ang plano. Naload na ang kaugnay na datos. Sa bawat database ng virtual na empleyado, maraming impormasyon ang naipagpalitan. Naitayo na ang balon at naka-encrypt. Pero kung teknolohiya lang ito, hindi ito sapat. Kailangan itong maipatupad. Nakatuklas ng host. Nahaharap sa hamon ng teknolohiya at matagumpay na nakabind ng unang totoong proyekto. Na-activate ang espesyal na gantimpala. Binabati kita, host, na-unlock ang bagong module ng function. Virtual na laboratorio. Maligayang pagdating sa hinaharap na kapital. Unang virtual na laboratorio. Nakatuklas ng sentro ng desisyon sa matalinong agrikultura. Nagsimula na ang proyekto. Simulan ang pangunahing pagsasagawa ng algorithm. Pangunahing misyon. Na-unlock ang pangunahing pahintulot. Tara, bumalik tayo. Ito ang ating grupo. Isang bahagi ng ari-arian. Ito ay imported mula sa Netherlands. Liquid chromatograph. Nandoon ang gawa sa Amerika. Genetic sequencer. Ang aming sistema ng pagsusuri ng mga sangkap ng lupa. Hindi lalampas sa 3 set sa buong bansa. Nasaan ang mga bagay na gusto ko? Ginoong Shen. Bigyan mo ako ng petri dish. At ilang distilled water. Maghanda pa ng isa na inkubator na may kontroladong temperatura. Ilipat ang inkubator sa 25 degrees Celsius at maghintay pa ng 2 oras. Ito ay para sa pagbasag. Ito ang aming koponan na nag-develop nito. May isip mo kaya kung meron tayong sariling sentro ng pananaliksik at pagde-develop? Ano kaya ang magagawa natin? Matagal na akong nasa laboratory kamakailan. Medyo matagal na. Kaibigan, Shen, huwag nang magsalita ng walang kwenta. Gusto kong makakita ng mga bagay. Sabihin mo. Ginoong Chen, ang iyong makabagong agrikultura ngayon. Tinatawag naming version 1.0. Drone. Walang koneksyon sa utak ang mga ito. Katumbas ng isang bunton. Mahal na bakal na basura. At ang kailangan nating gawin ay itong utak na tinatawag nating sistema ng Shenong. Maaari itong gawin ang buong siklo ng matalinong pagtataya. Sistemang limitadong tubig at pataba, at mga sakit at peste. Babala at pagpigil.
Huling punto. At ito ang pinakaubod. Maaari itong, sa mga sakit o mga selula ng kanser, ay tuluyan ng mabubura. Hindi ba't ito ay isang science fiction na pelikula? Talaga bang ito ay isang panaginip ko, na hindi ko kailanman naisip sa agrikultura? Itong batang si Shen ay talagang nailarawan na ang plano. Nang malinaw, nasa harap ko. Ikaw na. Ano ito? Hindi ito. Kapital ng hinaharap. Prototipo. Prototyping machine. Dumating na ang pagkakataon. Ang plano ay handa na ipatupad ng paunang, anumang oras, para sa maliit na pagsubok. Ngunit, Ginoong Chen, nakita mo na. Ang set ng mga Diyos na ito, antas ng komplikado. Sobrang lampas sa inaasahan. Gustong gawing tunay sa realidad ang mga Diyos na damit, kailangan pa ng maraming yaman. At oras na ilalaan. Tungkol sa pera. Gaano karami? Magdadagdag pa ako ng 5 milyon para sa pamumuhunan. Sapat na ba iyon? Isa pang bagay ang pondo. Kailangan ko ng isang libreng pamamahalaan na eksperimento. At isang lugar. Sa loob mismo ng inyong kumpanya at grupo. Lahat ng datos sa agrikultura. Pinakamataas na access. Ibigay. Huwag sabihin ang pera. Lahat ay ibigay. Ano man ang hilingin ibigay. Mula ngayon. Ikaw, ito ay ang punong teknikal na tagapayo ng buong sektor ng matalinong agrikultura. Ikaw ang may kapangyarihan. Kapatid Shen, hindi ka naman nagtitipid para sa akin. Ikaw ay kasama ko. At ang aking Yanshan Group. Pumunta siya sa isang bagong landas. Ito ay isang landas para sa hinaharap na panahon. At pati na ang tinatawag niyang kumpanya. Ikuha mo lahat ng detalye niya, lahat ng alam mo tungkol sa kanya. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang kapangyarihan nitong kinabukasan na kapital. Sa totoo lang, kailangan ko ng ebidensya na pwedeng magpatunay na siya ay mapaparatang at mapapadala sa kulungan. Huwag kang mag-alala, Boss Lee. Ganyan ang trabaho namin. Kailangan ng mukha, pinaka-profesional na ito, ay ang magtanggal ng mga salawal ng iba, ng buong buo. Ako na ang personal na pupunta sa iyo. Bibigyan ka namin ng isang sapat na sagot. Hindi kilalang tao. Papalapit na. Ang target ay mag-trigger ng emergency na misyon. Susubukan. Mga pangangailangan ng misyon. Matagumpay na harapin ang isang mula sa labas na hindi inaasahang bisita at mapanatili ang misteryo ng hinaharap na kapital at mataas na antas na pagkatao. Gantimpala sa misyon. Pag-upgrade ng virtual na empleyado. Nabigo ang misyon. Pagsasakatuwang panlipunan ng host. Isang set. Totoong may dumating. Athena, tingnan mo. CJ. Magandang araw. Ano ang maitutulong ko sa inyo? Hello, ako si Zhang Wei mula sa Hongyuan Investment. Nakaatas ako mula kay Ginoong Li. Bumisita ako dito upang makipag-usap tungkol kay Ginoong Shen ng inyong kumpanya para pag-usapan ang mga bagay tungkol sa pakikipagtulungan. Si Manager Zhang mula sa Hongyuan Investment. Nalaman ko na po. Matagal ko nang gustong makilala. Pasensya na po. Si General Manager Shen ay may lunch meeting ngayon. May isang mahalagang kumperensya tungkol sa overseas na pagbili. Sa ngayon, hindi pa namin pwedeng tumanggap ng mga bisita mula sa labas. Ayos lang naman. Pwedeng pumasok ako at umupo. Naghihintay na lang na tapusin ni Ginoo Shen ang meeting. O kaya naman, pwede kaming makipag-usap sa iba pang mga responsable sa kumpanya namin. Ayos din yun. Kung gusto nila, pwede rin kaming makipag-usap sa kanila. Pasensya na po talaga. Ginoong Zhang. Ang aming kumpanya ay kasalukuyang nasa yugto ng pagsasaliksik ng tahimik. Sa loob ng aming kumpanya, tinatanggihan namin ang lahat ng panlabas na bisita. Anong malaking kumpanya naman ito? Hindi man lang ako makapasok sa pintuan. Kailangan kong makapasok ngayon. Walang ibang pagpipilian. Ginoong Zhang,
Huwag mong sabihin hindi kita naabala, ha? Anong nangyari? Hindi mo ba ako kayang kainin? Pero maaari kitang bigyan. E di talagang dumating ako ngayon. Tama nga. Mabilis. Anong magagandang bagay? Agad na ilagay mo sa mukha ko. Ah, sige na. Bakit ka pa nananakit? Maghintay ka lang dyan. Yung mga mukha ng iba, sila mismo ang nagsusumamo, na sumugod at magpasok. Para pa bang detective? Hayaan mong batang babae, mapinsala ng ganito. Sige na, bibigyan kita ng kaunting pera, para makahanap ng mga tao, na magpo-post ng balita online. Sabihin mo lang, na ang tagapagtatag ng future capital na si Shen Wei ay may peking diploma, at mababang kalidad. Mga taong mahilig manloko at mandaya. Gusto kong ipakita sa kanya, ang tunay na mukha ng lipunan. Ayos lang yan, Boss Lee. Basta huwag mo akong dalhin sa kanya, anumang gawin ay ayos lang. Nakatuklas, tungkol sa hinaharap na kapital, malawakang negatibong opinyon na atake. Pansinin ang rating ng social na kredito ng host. Bumaba sa pinakamababa. Ipinapakita ang hinaharap na kapital ng Shenzhen. Ang tunay na anyo ng walang laman. Tagapangulo ng Yuanshan Group. Nakatanggap ng tawag mula sa pangunahing tao. Nag-trigger ng espesyal na misyon. Mga kinakailangan ng misyon. Sa tawag na ito, ganap na makuha ang tiwala ni Chen Jiangwo para maging host. Gantimpala sa misyon. Hoy, Ginoong Chen. Yung mga nasa online. Nakita mo ba? Nakita ko. Mga walang kwentang paninirang puri lang iyon. Hindi karapat-dapat banggitin. Kumpanyang walang laman. Pagsisinungaling sa resume. Pandarayang pangkalakalan. Mukhang nakakatakot ang mga salitang ito. Pero talagang nakakabahala. Gusto kong tumingin sa hinaharap. Sa mga bagay na ginagawa ko. Pero ayaw ko rin. Ng perang itinapon. Na walang kahit anong tunog. Akala ko itong matandang fox. Ayaw mag-withdraw ng pondo. Natatakot siya na mali ang kanyang pamumuhunan. At mawala ng mukha sa industriya. Ang aming hinaharap na kapital. Sa paningin ng iba, medyo misteryoso. Dahil sa mga bagay na ginagawa namin, na tumatama sa ilang interes ng mga lumang kapangyarihan, na nagdulot ng ilang, hindi kinakailangang, paninira at paninira, hindi ko lang inasahan. Yung mga ganitong maliit na kalokohan, na hindi naman pwedeng ipakita, na makakaapekto sa desisyon ni Ginoong Chen. Sabi ko na nga yung mga matagal kong kaibigan, lahat ay sinabi sa akin. May mga tao na gustong suriin ka mula sa ugat. Pati ang Bureau of Internal Revenue ay kumilos na. Ano ang nangyari? Ang opisyal ay nagbigay sa iyo ng liham, na nagsasabing ikaw ay isang modelong kumpanya. Sobra naman iyon. Ang matuwid ay hindi natatakot sa anino. Sapat na. Sistema. Ang proyektong matalinong agrikultura. Kailangan ng gaano karaming pondo. Pagsusuri ng proyekto. Tinatayang paunang pananaliksik at prototype. 50 milyong yuan. Sistema. Gusto mo bang ilipat ako sa Sanli? Maligayang pagdating sa hinaharap na kapital. Unang virtual na laboratorio. Nakatuklas ng proyekto ay sinimulan. Team Athena. Nagsimula ng bumuo ng pangunahing algorithm ng paunang konstruksyon. Naubos ang 450 oras. Halos isang buwan. Si Chen Jiangwo ay hindi ganoon. Kumpiyansa. Ayaw niyang ipagbili ang anak, hindi mahuli ang wolf. Ilagay ang 10 milyon, lahat dito. Natitirang oras ng proyekto. 350 oras. Sa aking laboratorio, hindi kailanman kailangan ng pisikal. Dahil ang tunay na ampersand nangyayari sa isip ko. Kulang pa ng 350 oras. Iyon ay 35 milyon. Sa ngayon ang kailangan kong gawin
ay mag-drawing muna para kay Chen Jiangwo ng isang bagay na gagawin siyang handang maglabas ng 35 milyon. Napakagandang biskwit na lumabas. Ginoong Chen, ang aming proyekto ay umuusad. Agad kong aayusin. Sistema. Agad na pumasok. Sa virtual na laboratorio. Athena. Binili ninyo ang bagong pondo. Na 35 milyon. Sa sistema ni Shenong. Para sa pagpapabilis ng proyekto. Ginoo. Kumpirmasyon ng utos. Nagsasayang na ng pondo. Natitirang oras ng proyekto. 0 na oras. Pangunahing algorithm. Tunay na pagsubok. Itong virtual na utak. Sa tunay na bukirin. Kaya bang makipaglaban? O hindi pa alam? ₱888. 88,888. Ginoong Zhou. Ito na ang sinasabi nyo. Na eksperto. Tatay Shan. Ito siya. Si Ginoong Shen ng Future Capital. Ang bagong tagapayo ng ating proyekto. Ginoo Shen. Siya yun ay. Maliit at makinis ang balat. Kaya bang mapag-iba? Ang butil ng trigo at sibuyas dagat. Shan. Totoo, hindi ko talaga mapag-iba. Ang butil ng trigo at sibuyas dagat. Kaya hindi ako nandito. Para turuan ka kung paano magtanim. Nandito ako para tumulong sa'yo. Para tumulong sa'yo. Lahat dito ay pisikal na gawain. Ikaw lang maliit ang katawan. Kaya mo bang buhatin ang pala? Hindi ko kayang buhatin ang pala. Pero ang dala ko, itong mga bagay na ito, makakatulong ito sa inyo, para hindi na kayo kailangang magdala ng araro. Ginagawa nyo itong mga magarbong bagay. Tama ba o hindi? Huwag mong galawin ang aking lupa. Nasira ko na. Uncle Shan. Ikaw ang matagal ng eksperto. Siguradong hindi ako kasing galing mo. Pero itong mga bagay na ito, pwede na. Subukan mo ng 1 linggo. Malalaman mo na. Gamitin natin itong 2 lupa para sa paghahambing. Sundin pa rin ang iyong dating estilo. Yung isa, gagamitin ko ang mga bagong kagamitan ko. Pagkatapos ng 1 linggo, ilabas natin para subukan. CJ, kung wala ang aking kabutihan, agad ninyong dalhin itong mga sirang bakal, palayo sa akin. Dito. Dito. Ginoong Shen. Bakit ang galing nitong bagay na ito? Bukod sa pagpapaganda ng mga gulay, ano pa ang magagawa nito? Pwede pa nitong sabihin sa'yo ng maaga. Kung kailan darating ang mga insekto. At Shen, tandaan mo. Tandaan mo. Ang panghuling layunin ng teknolohiya. Mas maging mas maganda. Hindi mas komplikado. Ikaw. Hindi ka na kailangang maghirap ng ganito. Gumagawa ako ng lupa buong buhay ko. Bakit hindi ko naranasan ang ganitong kabuting bagay? Magkakaroon din, Uncle Shan. Nagawa na, ganap na. Hindi mo nakita iyon. Yung mga matatandang iyon. Nang makita nila ang ating datos. Sa ulat ng paghahambing.
Ang itsura nila nang mahulog. Sa lupa. Hahaha. Boss Chen. Huwag ka munang ma-stress. Alaynan. Isa itong simula lang. Alam ko, alam ko. Nagprepare na kami ng press release buong magdamag. Napakalaking balita ito. Kailangan naming ilabas ito. Para tumaas ang presyo ng aming grupo. Pampublikong ulat ng departamento ng EC. Parang meron akong pakiramdam. Hindi masyadong maganda. Ako na naman ang gumagawa ng plano. Ako na naman ang gumagawa ng teknolohiya. Sa huli, nagkaroon lang ako ng titulo. Consultant ng kumpanya. Kaya't para akong isang, nagpo-PowerPoint ka. Ito ay seryosong hindi tumutugma sa amin. Sa likod ng mga kapitalistang higante. Sa mga tagong text tycoon, na nagkukunwaring ganito. Ding! Natukoy na ang direksyon ng opinyon at ang inaasahan ng host, na sobrang salungat sa isa't isa. Nakatagong anyo, may sertipiko. May panganib na mabawasan ang halaga. Naglalabas ng agarang misyon. Mga kinakailangan sa misyon ng media. Matagumpay na ihandog ang isang pangunahing teknolohiya. Positibong ulat mula sa media. Itaguyod ang hinaharap na kapital. Sa Shenong system, pangunahing teknolohiya ng proyekto. Pangunahing posisyon. Gantimpala sa misyon. Buksan ang virtual na empleyado. Pag-upgrade ng Athena. Module ng pag-upgrade ng kasanayan. Sobrang napapanahon ang misyon na ito. Sobrang napapanahon. Alaynan. Athena. Alaynan. Pumili ng 10 nangungunang media sa teknolohiya sa bansa. Lalo na yung mga gustong ipakita ang mga impluensya sa likod ng eksena. Araw-araw nilang binabanggit ang malalim at eksklusibo. Ipinagmamalaki nilang sila ay may konsensya sa industriya. At pagkatapos, bilang isang taong may alam, bilang isang anonymous na tao, ipapadala nila sa kanilang editor-in-chief o sa pangunahing mamamahayag. Isang email sa bawat address. CJ, boss. Nilalaman ng email. Ibig sabihin, yung grupo sa malayo. Ang proyekto sa matalinong agrikultura. Napakalalim ng tubig. Alaynan, tunay na pangunahing teknolohiya. Nasa isang napakababang profile. Pero may kakayahang teknikal na kahindik-hindik. Isang misteryosong kumpanya. Pagkatapos, ilalagay nila sa aming kumpanya. Sa Niti. Ang pinaka-cool na screenshot. Tanggalin ang logo at teksto. Parang nakuna ng lihim at ipinadala ng hindi nagpapakilala. Sa huli, sabihin mo sa kanila na ang kumpanyang ito ay hindi kailanman tumatanggap ng mga panayam. Ginoo, ang iyong estratehiya ay sa pamamagitan ng hindi pagkakapantay-pantay ng impormasyon upang pasiklabin ang target na grupo, pagkamausisa at pagnanais na mapagtagumpayan. Sa ganitong paraan, nagsisilbing gabay sa pampublikong opinyon. Hindi ito tawag na klase. Si Ginoo Chen ang responsable sa pagkanta. Ako ang responsable sa paglikha ng Diyos. Kompletong siklo ng matalinong prediksyon. Parang operasyon sa kirurhiko. Pagpatay sa peste at sakit. Ito ay totoo. May ganitong teknolohiya ba talaga? Ang kumpanyang ito. Sobrang swak ng amoy nito. Mas misteryoso, mas ayaw nilang ipakita. Ibig sabihin, may nakatago, na sobrang galing. Huwag ka nang matulog. Suriin mo ito. Yung sayo Anfang Group. Gusto kong malaman ang lahat. Kailangan kong malaman kung sino ang nasa likod nila, yung tinatawag na future capital. Nahanap na ng editor. Hinaharap na kapital. Tuktok ng pandaigdigang sentro ng pananalapi. Sa online, bukod sa impormasyon ng negosyo, sabi ng receptionist ng kabilang panig. Ang atensyon sa mga makabagong teknolohiya ay maaaring magbigay ng eksklusibong pagsusuri sa mga konsepto ng teknolohiya na may pananaw sa hinaharap, mga hindi pampublikong impormasyon. Ito ang tinatawag na pananaw. Iwanan ang lahat ng paksa para sa araw na ito. Nakatagong. Malaking pating ng Yuwang Group. Sino ang tunay na tagalikha na mangunguna sa hinaharap ng agrikultura?
Magandang umaga, Ginoong Chen. Hindi na maaga, Shen. Ang galing mo sa iyong mga galaw. Talagang napakaganda. Shen, sa tingin ko ay napakainit ng apoy natin. Sayang naman kung hindi tayo magdadagdag ng panggatong. Ginagawa mo akong kapital, Chen Jianguo. Para sa iyong hinaharap. Mga batayan. Ginoong Chen, mali ang sinabi mo. Ang batayan ay nilalakaran. At ikaw ay isang bandila na itinulak sa harapan. Ginoong Chen, ang tinitingnan ng mundo ng pananalapi ay totoong mga ulat sa pananalapi at presyo ng mga stock. Iba ang mundo ng teknolohiya. Naniniwala lamang sila sa mga alamat ng teknolohiya. Ang Yuanfang Group ay isang halimbawa sa merkado ng negosyo, ngunit ang hinaharap na kapital ang ating nakakaakit ng mga tagasunod ng teknolohiya. Tayo dalawa, ang tunay na magkapartner. Bakit hindi ko naisip iyon? Ganyan ang pananaw ni Ginoong Shen. Yan ang tunay na naglalaro sa kapital. Sobrang perpekto ng datos na ito. Paano kung hindi tanggapin ng realidad ang code? Paano kung talagang nasira ang lupa ni Wang Dashan? Ang pinakakinakatakutan kong bagay ay nangyari na. Hello, Ginoong Zhao. Consultant Shen. Halika na dito sa farm. May malaking problema. Nabali ang higit 1 bilyon ni Chen Jianguo. Lahat ay napunta sa akin. Alam ko, papunta na ako agad. Tingnan mo, si Shenzong na nga. Uncle Shan, hindi pwedeng magpahuli, magmadali na. Ginoo Shen, pasensya na talaga sa'yo. Hindi ko nakita ang iyong halaga. Gumugol ako ng buong buhay ko sa pagtatanim. Nasira ko ang maraming magagandang tanim. Dumating na ang datos ni Ginoo Shen. Diretso, itataas ng 20%. Tatlong bahagi ng ani, 2 bahagi ang presyo. Kaya't kung iisipin, 1 ektarya ay makakakuha ng kalahating kita. May 5 ektarya kami. Ito ang tunay na Diyos ng kayamanan ng teknolohiya para sa atin. Hindi kami marunong makipag-usap. Mula ngayon, lahat sa nayon ay makikinig sa iyo. Sabihin mo kung paano gawin. Ganito ang gagawin natin. Sino man ang mga ngahas na tamad, putulin ang binti niya. Chen. Mga kababayan, ang parangal na ito. Hindi lang para sa akin, si Shen Wei. Ito ay para kay General Chen ng Yuanfang Group. Kung wala siya, walang proyektong ito. Ito ay pag-aari din ni Zugong. At ng kanyang koponan. Walang sila. Ang kagamitan ay bakal na bakal. Mas pag-aari niya ang bawat isa. Na nagbuhos ng pawis sa lupa, kayo. At ako ay nagbigay lamang ng isang mas magandang panghukay. Talagang nagtatanim sa lupain na ito. Ang tunay na nag-aani ng malaking ani ay kayo. Mabuti ang sinabi. Totoong na isa sa katuparan ang pangunahing misyon. Natapos na ang 2 yugto. Binabati ang may-ari. Nakakuha ng 5,000 na puntos ng pagkukunwari. Reputasyon sa lipunan. Itinaas ang mga suburb ng Shenzhen sa modul ng paggalang. Pangunahing otoridad ng kredito sa lipunan. Naka-unlock na. Sa pagkakataong ito talagang nakatulong ako sa kanila. Hello, kumusta po? Si Ginoo Shen tungkol sa pagpunta niya sa aming ospital sa susunod na linggo. Pwede po bang kumpirmahin ninyo ang oras? Susunod na linggo pala. Titingnan ko ang schedule ko. Sa oras na yon, tatawagan ko ang aking assistant. Para makipag-ugnayan sa inyo, okay? Sige po, salamat. Hintayin namin ang iyong balita. Akala ko kung ano. Masamang bagay pala. Uri ng sertipiko. Iulat ko ang tungkol sa mga panlabas na kahilingan ngayon. Sige, Gino. Kumpanya ng pag-unlad ng agrikultura. Nanan-requesting ng pakikipagtulungan sa teknikal. Modernong halimbawa ng agrikultura sa distrito ng Songjiang. Nagpadala ng paanyaya para sa inspeksyon. Tagapamahala ng pamumuhunan sa kapital. Nanan-requesting ng pakikipag-ugnayan para sa presentasyon ng proyekto.
Noon, nag-aalala ako na walang maghahanap sa akin. Ngayon, sobrang dami na ng tao. Ituring mo ako na parang isang paborito. Diyos ko. Sobrang laki ng pagbabago. Hayaan mo na akong mamatay. Bakit naman? Isang tao na tinanggal ko. Ngayon ay naging paborito na. Aking proyekto, aking teknolohiya. Lahat ng iyon ay ninakaw niya. Hindi siya ang nag-imbento nito, akin ito. Kung ganoon, magpapakamatay na lang tayo ng sabay-sabay. Magbigay ng utos. Speaker. Hello. Siya ba si Ginoong Wang mula sa Black Shark Media? Ang apelyido ko ay Lee. May trabaho ka bang tatanggapin? Sabihin mo, anong gustong mong gawin? Future Capital, Shen Wei. Gusto kong masira ang reputasyon niya. Hindi problema ang pera. Boss Lee, sa mundong ito. Wala ng Black Shark tulad natin. Yung mga trabahong hindi ko matanggap. Gusto kong ipasugod kayo sa tres na madilim siya. Yung pakiramdam ng pagiging boss na hindi nakikialam. Sobrang saya talaga. Babala mula sa Ginoo. Nakita ang pag-atake laban sa host, at sa hinaharap na kapital na malakihan. Organisadong panliligalig sa opinyon. Isang napakalaking panlilin lang. Na-terminate na ang mga programmer na nag-fake ng kanilang resume. Legion. Bukod sa paggamit mo ng mga mababang paraan na ito, wala ka ng ibang magagawa. Mahigit 30 kumpanya sa buong network, hindi pangunahing media. Sabay na inilabas, hindi na kayang tiisin ang opinyon. Mga payaso. Sana'y maaga nang makulong ang mga mandaraya. Bobo ang mga mamumuhunan. Talagang naniniwala sa ganitong na paglikha ng Diyos. Inirerekomenda ang pagsisiyasat ng pulisya. Ha 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 ha. Tingnan, tingnan. Sino ang talunan? Ha ha ha. Ipaparamdam ko sa'yo. Ang pakiramdam ng nadudumi sa puti. Tungkol sa pagsasakdal kay Ginoong Legion. Sa kanyang kriminal na pananagutan. Natapos na ang nilalaman ng email. Paano nangyari yon? Paano nila nalaman yon? Magandang araw, ang tawag na iyong dial ay naka-off. Imposible, paano nila nakuha yon? Dahil sa agarang desisyon ng board ng kumpanya, agad na tinatanggal ang iyong kontrata sa trabaho. Ang iyong mga aksyon ay nagdulot ng hindi matutumbasang pinsala sa kumpanya. Ang legal na departamento ay mananagot sa lahat ng legal na responsibilidad at kabayaran. Ito ay abiso ng pagwawakas. Ngayon, agad na ayusin ang iyong mga personal na gamit. Umalis sa kumpanya. Shen Wei. Wala ka man lang iniwang pera sa akin. Kihan Technology. Naglabas na ng panloob na anunsyo. Nilinaw ang hangganan kay Legion. Ang kinatawan ng Black Shark Media. Si Wang Hai ay dinala ng economic investigation. Naka-freeze ang account ng kumpanya. Ito ang tunay na malaking regalo. Alaynan. Tapos na ang subtask na alisin ang banta. Kumpleto na. Binabati kita, host. Ganap na nalutas ang potensyal na panganib sa pagkakalantad. Tumaas ang antas ng seguridad ng pagkukunwari. Nakatanggap ng gantimpala sa puntos ng pagkukunwari. 3,000 puntos. Nakataas ang reputasyon sa lipunan sa larangan ng teknolohiya. Nagsisimula ng sumikat. Sa wakas, nakapagbago na. Congratulations, boss. Maliit na bagay, maliit na bagay. Ginoong Shen. Yung mga kaibigan ko sa industriya ng agrikultura. Ngayon, lahat ay sumabog. Lahat ay nagbabahagi ng video ng matandang magsasaka. Nagtatanong sa lahat kung sino ang future capital. May mga tao pang naghanap sa akin. Hindi ba't magandang balita ito? Magandang engsi. Noong mga nakaraang araw, nasa paghahambing pa tayo kay Musk, United Nations sa teknolohiya. Sa isang iglap lang, naging tayo na. Kwento ng pag-ibig sa probinsya. Ang bilis ng pagbabago mo. Ang lumakong puso.
Di ko na kayang makasabay. Ginoong Chen, tandaan mo. Ang simula ng paglalakbay sa kalawakan at dagat. Laging nasa lupa na nasa ilalim ng iyong mga paa. Gongsheng, naiintindihan ko na. Ang galing mo talaga. Umalis ka na. Bakit ka natulog sa sofa? Baka mahawa ka pa. Hintayin kita, mahal kong asawa. Ngayon muli kong pinanood yung interview. Ulit-ulit. Hindi mo alam. Ngayon, ang nanay ko. Tumawag pa nga. Binati ako ng bongga. Sabi niya, nakapag-asawa ako ng. Siyempre, kailangan. Ako ang iyong asawa. Kailan pa ako naging mali? Kamakailan lang ba ay abala ang kumpanya? Pagharang sa mga pangunahing tao. Ang pinakapinatakot na bagay ay malapit ng mangyari. Asawa. Pupunta rin ako sa kumpanya mo para tumulong. Para kahit papaano ay makatulong ako sa iyo. Walang anuman, mahal. May malasakit ka talaga. Masaya na ako. Ngunit hindi talaga pwede. Bakit? Ang pinakamahalagang gawain mo ngayon ay alagaan ang iyong kalusugan. Masyadong magulo at magahol ang mga bagay sa kumpanya. Hindi ito angkop para sa iyo at maraming mga kasunduan sa pagiging kumpidensyal. Napakamahigpit. Maari akong pumirma ng kasunduan sa pagiging kumpidensyal. Ako lang. Tinitingnan kita araw-araw. Napakalaki ng pressure mo. Nasasaktan ako. Mahal, pakinggan mo ako. Tungkol sa mga bagay na ito, kaya kong dalhin ang mga ito mag-isa. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay maging masaya sa bahay. Gawin ang gusto mong gawin at alagaan ang iyong sarili. At ang sanggol sa iyong tiyan, huwag mo na akong gawing abala. Hanggang sa paglaki ng ating anak, ako na mismo ang gagawa para sa'yo. Nang isang lupain na para lamang sa'yo. Ngayon, ang tanging gawain mo ay maging masaya. Maghintay tayo sa pagdating ng ating sanggol. Sige ba? Ginoong Shen, pasensya na sa abala sa ganitong oras. Pasensya na po talaga. Magalang po si Sekretaryo Wang. Sabihin niyo lang po kung may problema. Dalawang bagay. Una, yung mga reporter sa pintuan ng inyong maliit na komunidad. Nakausap ko na ang mga ahensya ng publiko. Para ayusin ito, dapat ay mabilis itong mawawala. Ngunit kailangan mong maghanda sa isip. Yung interview video ni Wang Dashan. Ayon sa lahat, ano ang opinyon ng mga leader? Ang opinyon ay simula bukas. Lahat ng opisyal na media channel ay magkakaroon ng komprehensibong positibong ulat tungkol sa Shenong system. Ang ikalawang bagay, yung tao sa kabisera, ay ipinaabot lamang sa atin ng kanyang sekretaryo. Ang isang mensahe na mamuhay ng masaya, siya ang tunay na Shenong. Itong maliit kong bangka. May problema tayo. Ang label na buhay na bodhisattva ay isang mataas na sombrero at isang mahigpit na sumpa. Kapag nagsimula ng maging komersyal, ang buhay na bodhisattva ay magiging vampira. Ang opinyon ng publiko ay bumabalik sa atin. Sapat na ito upang lamunin tayo. Hindi naman tayo pwedeng talagang maging bodhisattva. Na libre nating ibigay ang sistema sa mga magsasaka sa buong bansa, di ba? Athena, ano ang opinyon mo? Tama ang sinasabi nila. Ngunit nakita lang nila ang panganib. Hindi nakita ang pagkakataon. Dahil hindi ka agad kikita. Non-profit na pundasyon. Shenong pondo para sa pagkakapantay-pantay. Shenong pondo para sa pagkakapantay-pantay. Hindi tumatanggap ng donasyong pera. Tanging datos lang ang tinatanggap. Lahat ng nais sumali. Aliansang ekolohikal ng Shenong. Kailangang pumirma ng kasunduan. Sumasang-ayon na ang mga naiprosesong datos.
Ang mga makro na datos na ito ay walang kahulugan para sa isang magsasaka, ngunit para sa bansa at pandaigdigang pamilihan ng futures. Hindi matutumbasan ang halaga. May karapatang suriin ang datos. Para sa komersyal na aplikasyon, ibenta sa gobyerno, ulat sa plano sa agrikultura, ibenta sa mga institusyong pinansyal, modelo para sa prediksyon ng merkado, ibenta sa mga kumpanya ng seguro, serbisyo ng babala sa sakuna. Kita mula sa kita, lahat ng pondo ay ibabalik para sa subsidya sa mga mangingisda. Hindi ito isang panlilinlang na walang puhunan. Gagawin lang natin ito. Gamitin ang pinakakapitalistang paraan, S-package bilang pinakamalaking kawanggawa. Itong pinagsamang yaman ni Shenong. Gumawa ng kumpletong FEE magdamag. Isumite ang aplikasyon para sa proyekto. Ipagkakalat sa buong mundo. Na tayo ay naguhubog muli sa kinabukasan ng agrikultura. Kagalang-galang na kinabukasan na kapital. Ginoo Shenwei. Nakuha ang mga makabagong teknolohikal na tagumpay. Formal na inaanyayahan ang future capital na manirahan sa pambansang antas ng Shanghai High-Tech Industrial Development Zone, pambansang antas ng gusali. Sukatan ng pangunahing teknolohiyang koponan. Dalawamput ilang tao. 4 lang kami sa kabuuan. At may on-site na pagsusuri. Paupuin ang lider sa opisina ko. Mag-code ba, boss? Ayon sa pagsusuri, mas malaki ang benepisyo ng pagtanggap ng imbitasyon kaysa sa mga kapinsalaan. Athena, nandito ang boss mo. Sagot sila. Future Capital. Binabati kita sa paggawa ng mahalagang desisyon. Ang bagong tampok ng sistema ay aktibo na. Maaaring sa loob ng isang tinukoy na espasyo. Mula sa isang taong nawala ng trabaho. Hanggang ngayon, kailangan kong harapin ang Ginoong Shen, mas bata ka kaysa sa inaasahan ko. Tungkol sa aming parke, tinatanggap namin ang lahat ng may potensyal na mga makabagong negosyo. Pero alam mo rin, mga pambansang yaman, dapat gamitin ng maayos. Nakita na namin ang mga ipinasa ninyo, mga pampublikong datos. Nakita na rin namin ang mga alon na inyong pinukaw. Ang gusto naming makita. Halimbawa, kumpanya ninyo, mga plano para sa hinaharap. Tunay na inobasyon. Parang yelo sa bundok. Nakalutang sa ibabaw ng tubig, palaging napakaliit na bahagi lamang. Magandang teorya ng yelo sa bundok. Ang batang ito, may mga talento. Magandang sinabi, ngunit hindi sapat ang salita. Ang kailangan ng parke ay ang iyong sinseridad at kakayahan. Ibigay ang aming teknikal na ulat na inihanda para sa parke kay Director Zhao. Hinaharap na kapital sa susunod na 5 taon. Mahalagang plano ng pananaliksik at pag-unlad. Ginoong Shen, ako ay kumakatawan sa komite ng pamamahala ng parke. Formal kitang inaanyayahan na lumipat. Inaasahan kong makita ka. Napaka-exciting. Parang sumasayaw ng tango sa ibabaw ng kawad. Nasa ilalim ay ang kailaliman. Babala, nakatuklas ng bisita. Limi. Sisi ng Zixin Technology. Hula sa layunin ng pagbisita, pagsubok sa pangangalap ng impormasyon. Talaga namang malaking tao sa kabilang side. Narito na ang pumunta sa ating lugar para makipag-ayos. Athena. Hindi ako makakalabas ngayon. Pakiusap, ayusin mo na. Makikipag-ugnayan ako sa kanya bilang assistant ng si. Pakiusap, pumasok ka sa lounge. Manatiling tahimik. Manatiling tahimik. Si Ginoong Lee ng Zixin Technology. Ako si Lee Mei. Nasa tapat kami ng opisina. Dumating ako ngayon para batiin ang bagong kapitbahay. Ang aming boss ay nasa pangunahing virtual laboratory na nagsasagawa ng mahalagang teknolohiya. Virtual laboratory.
Nakaka-interes. Ang kumpanya namin ay gumagawa rin ng My Model Training. Anong platform ang ginagamit nyo? May pagkakataon pa tayong makipagtulungan. Ang ginagamit namin ay isang independent platform na in-house ng kumpanya. Sa kasalukuyan, hindi pa kami nakikipag-ugnayan sa anumang platform sa merkado para sa pakikipagtulungan. Sa sariling pagdevelop, o mga baliw, o mga halimaw na nangunguna sa hinaharap na panahon. Ito ang aming boss, na ipinapasa sa inyo. Sabi niya bilang kapitbahay. Sana'y makipag-ugnayan sa mga mahusay na kumpanya tulad ng Zixon Technology upang magtaguyod ng mga pangkalahatang pagsusuri sa teknolohiya. Sa pagbuo ng isang three-dimensional na super report na ito, sino ang gumawa nito? Sabi ng boss namin, inaasahan niya na makahanap ng kausap. Naiintindihan ko. Boss, dumating na si Director Zhao Ming. Sa wakas, nandito na siya. Ginoong Shen, congratulations. Director Zhao, ang sinasabi ninyo, hindi ko maintindihan. Nagpapanggap ka pang hindi alam. Ang kumpanya ninyo ay nag-post ng mga bagay sa forum. Pero naging sikat ito sa buong parke. Sa mga eksperto at teknikal na grupo ng komite. Gusto ko lang subukan ang sistema ng pag-iwas sa pagkakakilanlan. Sino nang mag-aakalang may makakaintindi talaga? Isang hindi pa ganap na mature na internal na pag-uusap. Nakangiti kayo sa akin. Hindi. Hindi ito nakakatawa. Yung ipinakita mo sa akin noong nakaraan ay maituturing na tip ng yelo ng kumpanya ninyo. Ngayon, ang mga post sa forum ay maituturing na muling lumabas ng isang sulok. Ngunit, kailangan ng parke, hindi lamang sorpresa. Kailangan natin ng katiyakan. Itong yelo mo, ano ang sukat sa ilalim ng tubig? Gaano kalaki? Gaano katigas? Ding! Pangalawang yugto ng pambansang impluensya. Sa pamamagitan ng komite ng pamamahala ng parke, malalim na pagsusuri ng teknolohiya, makamit ang sertipikasyon ng pangunahing kumpanya ng binhi. Matapos nito, ma-unlock ang mga bagong tampok ng sistema. Pagsasakatawan ng virtual na empleyado pa unang antas. Ang tampok na ito, kaya kong makagawa ng totoong tao. Walang problema, ikaw ang magpapasya ng oras at lugar. Oh, sobrang bilis mong pumayag. Anong hiling mo? Sa opisina ng ulat, kailangan ng ganap na madilim na silid. At kailangan ganap na maputol ang signal. Pwede. Ginoong Shen. Pwede na ba magsimula? Athena. Simulan na natin. Holographic projection. Mali ito. Ang detalye na ito ay sobrang totoo. Ito ay hindi teknolohiya na umiiral, na kayang gawin. Ito ay hindi isang projection. Ito ay ang aming Shenong system. Para sa totoong mundo, isang beses na real-time data rendering. Paano ito posible? Anong mga sensor ang ginamit ninyo? Hindi kami gumagamit ng sensor. Gumagamit kami ng field. Paano naman ang konsumo ng enerhiya para mapanatili ang ganitong kalaking field? Gaano kalaki ang pangangailangan sa computing power? Hindi pa siguro sasapat ang isang nuclear power plant. Hindi ito katulad ng tradisyonal na computer. Ganitong marahas na operasyon. Matututo ito. Mag-iisip ito. Magkakaroon ito ng pangunawa. Tungkol sa pagkonsumo ng enerhiya. Katumbas lamang ng isang normal na adulto. Habang nasa malalim na tulog, konsumo ng utak. Susunod, tayo magbigay ng masiglang palakpakan. Tanggapin natin ang tagapagtatag ng Future Capital. Ginoong Shen Wei. Magandang araw sa lahat. Ako si Shen Wei. Hindi ako magsasalita tungkol sa agrikultura ngayon. Ano ang pag-uusapan mo? Pag-visualize ng astronomical data. Ang katumpakan ng rendering na ito. Real-time. Lahat tayo ay nag-uusap tungkol sa teknolohiya. Ano ba talaga ito? Ito ay ito. Hindi. Sa tingin namin, ang teknolohiya ay hindi isang kasangkapan, kundi isang koneksyon. Kapag ang lakas ng agrikultura ay nakakonekta sa computing power, kapag ang computing power ay nakakonekta sa kapital. Ito ang global na pagkonsumo ng enerhiya. Real-time simulation. Impossible. Kahit ang pambansang supercomputer ay hindi kayang gawin ito.
Real-time rendering. Ang nakikita ng lahat. Hindi ito simulation kundi prediction. Ginoong Shen. Zixin Technology. Umaasa lang sa hinaharap na pamamahala ng enerhiya na algorithm at hinaharap na kapital. Pagtutulungan sa teknolohiya. Ano? Ang aktibong paghahanap ng pakikipagtulungan ng Zixin Technology ay nagpatinag kay Iron Lady Limei. Ito ay naisubukan ang aming lalim at lapad. Ginoong Lee. Ang pangunahing kondisyon ng pagtutulungan ay naunawaan natin ang laro ng bawat isa nang hindi katulad ng mas maigi pa, maglaro muna tayo ng isang laro. Lubos kong ikatutuwa. Ang 15 minutong talumpati na ito. Naiilang ang pakiramdam ko, kumakapit na lang ako sa sahig. Ginoo, ang opisyal na liham ng pakikipagtulungan mula sa Zixin Technology na ipadala na sa iyong encrypted na email. Diretsahang sabihin na natin. Batay sa pampublikong impormasyon na na-retrieve. Walang anumang lisensya ng patent na na-authorize. Hindi ko alam kung makapagbibigay si Ginoong Shen ng isang makatwirang paliwanag para sa atin. Athena, ipasa mo ang ating patent certificate kay Liu para suriin. Ah, ganun pala. Ako'y nagmamadali. Ngayon, lumipat tayo sa susunod na paksa. Gusto naming makita ang aktwal na pagganap ng set na ito ng algorithm. Siyempre, bubuksan ang isang desert testing port para sa inyong team na makakonekta sa aming bersyon ng algorithm. Para magsagawa ng stress test. Wow! May bersyon ng karanasan. Simulan ang pagsusuri. Kvusk Begbix 6,456 voice vote Pitos Psavnxpsi, J. Pito 10% ng progreso Big Pinjerd Stivojo Fafbo. FC isa UT 4 Seth. 10% ng progreso Dasby Foxfoif. 50. Ito ay 30 beses natin. Hindi 50 beses. Ito ay patuloy na na-optimize. Ito ay kusang naghahanap ng pinakamainam na solusyon. Hindi ito nagkukwenta. Ito ay nag-iisip. Hindi ito possible. Ginoong Shen. Kasunduan sa pakikipagtulungan. Maaari na tayong pumirma ngayon. Isa pa. Zixin Teknolohiya. Pinakabagong henerasyon ng May-chip. Pangunahing port. Ay walang kondisyon na bubuksan para sa hinaharap na kapital. Walang kondisyon na bubuksan. Hindi ka ba naabala ni Ginoong Shen? Hindi naman. Direktor Zhao, may kailangan po ba kayo? May isang malaking bagay. Gusto kong marinig ang iyong opinyon. Ginoong Shen, ano ang tingin mo sa mga smart city? Narito na. Hindi na sayang ang aking mga naunang paghahanda. Ginoong Zhao, sobrang taas ng pagtingin mo sa akin. Ang aming hinaharap na kapital ay hindi lamang sa mga patayong larangan, mayroong kaunting pagsasaliksi. Limitado ang kakayahan. Hindi. Ang bansa ay nagsisimula ng isang proyekto na may pangalang Pulse ng Silangan. Super Engineering. Ang layunin ay gawing ang Shenzhen bilang unang tunay na modelo ng smart city sa mundo. Walang limitasyon sa budget. Naniniwala kami na ay kasalukuyan ang nag-iisang kumpanya na may ganitong potensyal. Ding! Binabati kita, host. Na matagumpay na nakakuha ng atensyon sa antas ng pambansang estratehiya na nag-trigger ng pambansang estratehikong misyon. Kung magiging matagumpay, lumahok sa proyektong Pulse ng Silangan at maging pangunahing tagapagbigay ng teknolohiya. Ma-unlock ang panghuling kakayahan ng sistema. Lakas ng puwersa sa pagbaluktot ng realidad. Pangunahing. Sa hirap at ginhawa, hanapin ang yaman. Ayaw magyabang, hindi makuha ang proyektong pangnasyonal. Tunay na lungsod ng karunungan. Dapat itong may buhay, humihinga, at nag-iisip na organismo. At tayo, ang kayamanan ng hinaharap na maibibigay, ay hindi isang teknolohiya, hindi ito isang bahagi ng solusyon na aming ibinibigay. Ito ay ang pangunahing balangkas ng hinaharap na lungsod. Maayos, kailangan ko ng mas detalyadong ulat. Isang ulat na makakapagpabago sa mga matatandang iskolar. Tumahimik ka, ulat sa hinaharap. 3 araw mula ngayon, Pulsong Silangan, unang pulong sa loob. Umaasa ako na maririnig ang iyong boses.
na umaabot sa lahat. Mag-alala ka. Kinabukasan na kapital. Tiyak na hindi ka bibiguin. Anong iniisip mo? Asawa ko. Ito ang aking lihim. Hindi na ako magtatanong pa. Ako ay magiging ang iyong pinakamalakas na suporta. Ano man ang iyong gawin. At ang ating mga anak. Palagi kaming nandyan, sa iyong tabi. Bobo. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa mo, o kung ano ang iyong naranasan. Para mapatibay ang loob ng mga magulang. Bayaning humarap sa buong mundo. Gusto ko lang sabihin sa'yo. Hindi ka nag-iisa sa laban. Ikaw lang ang nagpi-perform. Laban ko para sa pamilya. Dadalhin kita sa opisina. Nakatayo mag-isa dito. Gaano ka lonely? Huwag masyadong mapagod. Sa gabi, hihintayin kitang umuwi para kumain. Alam ko, nandyan ka sa lugar na hindi ko makita. Hihintayin mo akong bumalik. Salamat sa iyo. Yung sinabi mong si Ginoong Shen, ang laki ng istante. Pinaantay tayo ng mga matatandang ito. Para sa isang batang ito. Ginoong Wang. Ang magandang pagkain ay hindi natatakot sa pagkaantala. Saka, mga kabataan yan. Normal lang na may konting init ng ulo. Hindi ako nag-aalala kung mainit ang ulo niya o hindi. Nagtataka lang ako. Na pinapayagan kang gawin ito para sa kanya. At handang mamuhunan ng 3 bilyon. Na perang ito ay sapat na para mamuhunan sa 10 proyekto. Dumating sa tamang oras. Ito ay pribilehiyo ng henyo. Siyempre, maaaring baliw din. Nakaset up na ang entablado. Huwag mag-alala. Walang audience ngayong gabi. Dahil ang bawat isa sa inyo ay mga aktor. Nagsimula na siyang maging bida sa sariling palabas. Sino ba talaga ang nagtakda ng larong ito? Para kanino? Ang subway na sinasakyan natin araw-araw ay dumadaan sa ilalim ng lupa. Parang dugo ng lungsod ito. Na nagdadala ng buhay ng milyon-milyong tao. Ngunit naisip na ba ng lahat na marahil ang mga ugat na ito, kaya nitong mas mapalawak pa, mag-develop, at makamit ang mas malaking bunga. Mga kaibigan, ngayon nakatayo ako dito upang ipaalam sa inyo na ang tunay na syudad ng karunungan ay dapat may buhay. Humihinga, isang organikong nilalang na nag-iisip. At ang kailangan nating gawin ay dapat tayong makisama. Makinig. Mag-isip. Ano ang kailangan nitong irigasyon upang mamukadkad ang ganda ng bulaklak na ito? Sino ang hindi artista? Naniniwala ba kayo na ang isang lungsod ay isa ring buhay na nilalang? Noon, tinuturing lang namin ang lungsod na ito bilang isang estruktura ng bakal. Malupit na makina. At tayo ang nagkokontrol ng makina na ito bilang mga pangunahing inhinyero. Pero nagkamali tayo. Ang isang lungsod ay may buhay. Ito ay pangit, maganda, umiiyak, tumatawa. Pero maaari nating. Parang ganun nga ang kailangan nating gawin.
May tunay na karunungan. Para sa mga future na syudad. Ang galing ng future technician, Ginoo. May data ka ba? May authoritative report ka ba? Ebidensya. Kayo po. Hindi po ako nandito para magdaos ng seminar. Hindi rin po ako nandito para magpatotoo sa korte. Ako lang po ay nagbabahagi ng mga alam ko. Kung maniniwala kayo o hindi, ay nasa inyo na po iyon. Hindi ito tungkol sa akin. At ang aking ibinibigay ay ang plano para sa bakal na lungsod ng hinaharap. Tungkol sa kahulugan nito, naniniwala ako na ang lahat ng narito ngayong gabi ay nakararamdam na nito ng malalim. Itong batang ito, parang hindi seryoso sa pakikipag-usap tungkol sa kooperasyon. Mas parang nagmamayabang lang. Batang lalaki. Alaynan, maganda ang kwento mo. Pero katulad mo, ako rin. Hindi ko na iniintindi kung totoo o hindi ang mga iyon. Gusto ko lang sanang magtanong ng dalawang tanong. Bakit mo kami sinabihan ng mga sinasabi mo ngayong gabi? At talagang posible bang mangyari ito? Dahil sa aking mga magulang, sa aking minamahal, at sa aking hindi pa isinisilang na anak, na lahat ay nakatira sa lungsod na ito. Ayaw kong dumating ang araw na ang kanilang mundo ay magiging katulad ng nasa screen. Natahimik na, bumagsak. Nais na protektahan ang pamilya ng mga ordinaryong tao. Ginoo, kung hindi ito matutupad, kahit ano ang sinabi ko ngayong gabi, ay walang saysay. Hindi ko masabi sa iba. Pero ang ating kinabukasan na teknolohiya ay nandito para matupad ang mga bagay na ito. Sundan si Zhao Ming. Pangunahin na teknolohiya ng silangang pulses. Ipinasa sa hinaharap na teknolohiya. Hinubog ng hinaharap na teknolohiya ang hinaharap. Talagang kaabang-abang. Sa isang kisap mata, naging tagaplano ako ng lungsod na ito para sa hinaharap. Isang kamangha-manghang pakiramdam. Hi mama. Xiao Wei, halika na. Xiao King, malapit na siyang manganak. Manganak na siya ngayon. Kumusta na? Nurse, kumusta na? Nasa operasyon ang doktor. Xiao Wei, huwag kang mag-alala. Mabuti si Xiao King. Ako ang masyadong nagmamadali. Asawa, naghihintay ako sa iyo at sa sanggol. Wow! Congratulations! Isang malaking batang lalaki. Ligtas ang ina at anak. Maligayang bati. Isang malaking batang lalaki. Ligtas ang ina at anak. Ang saya-saya. Anak, maligayang pagdating sa bagong mundong ito. Malugod kang tinanggap sa aming pamilya. Ang liit mo, ang lambot mo, ang bait-bait mo. Asawa, salamat sa hirap. Hindi pa namin napipili ang pangalan ng baby. Gagawin naming Shenchen Yu. Langit ng mundo, universo ng universo. Umaasa akong makakayang lumipad ng malaya at matatag. Sa pagitan ng langit, mundo at universo. Sa harap ng tao, ako ay lumalaban para sa aking sarili. Nais kong ipaglaban ang isang malawak na lupain para sa inyo. Hayaan akong tulungan kayong bumuo. Upang wala kayong katulad nito magpakailanman.
Huwag magdagsaan, mangyaring manatiling tahimik. Galaxy Media. Mga ginoo at ginang. 10 minuto na ang nakalipas. Hinaharap na kapital. Sa pamamagitan ng kanyang virtual na tagapagsalita. Ang Galaxy Transmission ay nagpapakita ng utak ng lungsod. Nang kakayahan nitong protektahan laban sa pag-atake sa grid ng kuryente. Sa 3 segundong resolusyon ng bola. Zero impact, bola ang pananaw. Ito ay hindi kayang gawin ng tao. Sa bilis ng dispatch na ito. Gongsheng. Galaxy Media, kailan po kayo maaaring? Ang Galaxy Media ay tumanggap ng aming formal na panayam. Maraming salamat sa lahat. Sa inyong interes at suporta sa amin. Sisiguraduhin naming magpapalabas agad ng press conference. Upang masagot ang inyong mga kuryosidad at pagdududa. Galaxy Media, hindi lang sa pananaw sa bola, mga kaibigan sa media. Galaxy Media, sa pananaw sa bola, abangan ninyo ng buong kasiyahan. Nagsimula na ang apoy. Binabati kita, tagumpay mong napasimulan ang isang pandaigdigang pagbubunsod sa industriya at nakakuha ng pansin mula sa mga nangungunang puwersa sa buong mundo. Pakikilahok sa mga pambansang estratehikong misyon. Ang bagong pangunahing misyon ay sa pandaigdigang entablado. Matagumpay na maitago ang kinabukasan ng kapital bilang isang mapanirang kapangyarihan. Ang mga pangunahing teknolohiya ng mga global na higanting teknolohiya. Nakuha ang hindi bababa sa 3 pangunahing bansa ng opisyal na kasunduan sa teknikal na kooperasyon. Pandaigdigang panlilinlang. Gusto ko. Athena. Sa boss. Sa boss. Hindi ba nila gustong malaman kung sino tayo? Ibigay mo ang pandaigdigang ranggo ng mga nangungunang 100 kumpanya sa teknolohiya, kasama ang mga pangunahing media, at ipadala ang isang kopya ng aming business card. Nilalaman, isang salita lang. Nakumpirma ang utos. Isasagawa ang point-to-point na pamamahagi. 3 segundo na lang. Ihahatid sa buong mundo. Lahat ng target na terminal. 3 segundo na countdown. 3. Ano ang kalagayan ngayon? Nasa proseso ng pagsasala. Nakalock na. Pinakamataas na prioridad na layunin. Huan Yu Technology. Pandaigdigang larangan ng digmaan. Narito na ako. Dahil sa akin. Isang kwentong siyensya na isinulat ng walang pag-iisip. At talagang baliw. Dr. Zuda. Umupo ka. Ang iyong ulat. Nabasa ko na. Napakaganda. Ang tanong ko ay, paano sa ibabaw ng isang malawak na dagat? Makabuo ng isang bagong sibilisasyon. Naitayo na ang aking bangka. Ngayon, kulang ako ng isang pangkalahatang taga-disenyo upang magbigay buhay dito. Chay. Zuda, iniimbitahan kita ngayon ng formal. Maging punong arkitekto ng proyekto ng Diyos ng Dagat. Ako'y tiyak na magsisikap. Mama. Aking sanggol. Tatay nandoon. Gumagawa ng masayang mundo para sa sanggol.